Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading po natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Bala take only what resonates na lang guys. Hindi to mag-resonate sa lahat. Well, unfortunately, hindi ko kasi talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Kung hindi ka makarelate, okay lang. May next time pa naman po. And kung gusto mo, pwede ka pong pa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Siya yung nagbibigay ng personal reading. Friend ko yun guys, hindi ako yun. And yeah, let's start your reading. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. For Virgos, what do we have here for Virgos? Saan mag-iwan kayo dyan sa baba ng comment, heart, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta at saka pagmamahal, guys. So, ano meron sa ating mga Virgos? You do have here the Four of Coins. Ayan. This is Taurus, Virgo, Capricorn. Napakaganda ng energy mo dito. You're kind of like thinking of something na pwedeng may kinalaman sa iyong accomplishment, money, or career. Okay? So, pwedeng ito yung focus mo ngayon. Or yung iba sa inyo, pwedeng savings mo or something to do with your money or maybe property na pwedeng pinag-iisipan mo. Ano kaya magandang gawin dito? It's like you forming an idea or nag-iisip ka ng something na mas makakapagpa-improve pa sa'yo, ano yung magbibigay sa'yo ng accomplishment, or ano kaya magandang gawin, saan kaya magandang i-invest ito. So, for some of you, may mga ganong sitwasyon, or may mga ganong pag-iisip, ano. Main energy na Virgo. Love reading to guys. Kung gusto mo nakafocus sa ibang reading, nilalagay ko naman yun sa title. Okay, for Virgo. Four of Coins, Three of Wands. Okay. So, yeah. This is you. Gusto mo ng growth. Gusto mo ng growth. Ayan. Kaya lang yung iba sa inyo, marami ka kasing obligasyon, responsibilidad with the Ten of Wands. No? Pero nakikita naman natin, nakakaya mo kinakaya mo. No? Kaya lang, might be, malawak kasi, or like marami kang gustong mangyari, gusto mo ng like you want success. Sino ba namang ayaw, hindi ba? You want to gain respect, success, and marami ka kasing talagang naiisipan ngayon na maybe this is your dreams. This is like ito yung nararamdaman mo na magandang gawin talaga ngayon na mas magbibigay ng mas maraming accomplishment sa'yo. Some of you with the Ruta de la Fortuna, you're making changes, okay? Maybe with regards sa iyong finances or sa iyong sarili. So, gumagawa ka ng mga changes ngayon. Kasi pwedeng may something na gusto mong alisan or iwan kasi nga maybe hindi na ito nag-grow para sa'yo. So, yung iba sa inyo, this could be Eight of Wands could be a family member or maybe a friend na tinuring mo ng pamilya. So, some of you, pwede may mga tao kang gustong alisan, or maybe a friend or someone from your family or sa inyong home ang paalis. But, the way I see this with the Three of Wands, kasi pwedeng may mga nakikita siyang, parang may gusto niya ng growth, or like, I don't know, it feels like may iba siyang plano, ganun. So anyway, take all what resonates for the sign of Virgo. Kunin naman natin yung energy ng person na kakonect mo. Person na kakonect ni Virgo. Okay. Nine of Blades. Sobrang nasasaktan ng taong to Gemini, Libra, Aquarius. I'm hearing Scorpio.
So, Page of Blades, maybe may kinalaman sa child. Yeah. So, nasasaktan siya or pwedeng may problema siya maybe regarding a child. Because the Ten of Swords is here or Ten of Blades. So, pwedeng either may problema sa child or some kind of an ending na may kinalaman sa child. So, pwedeng nasasaktan siya doon. And the Ace of Blades is here kasi para magkaroon ng like new beginning para sa kanya or may naiisipan siyang something na like bago. The Ten of... Wait. Hindi para sa lahat. Pero kung ang kakonect mo is someone who is like may other family, may pamilyado itong taong ito. The Ten of Cups is showing to me as family. And Four of Wands could be parang marriage or something na stable. Kaya lang Five of Blades, nakakita kasi tayo dito ng pag-aaway eh. Like, parang hindi na nagiging okay. So, ganun yung nakukuha nating situation. And with the Il Caro, nandun na yung feeling na parang gusto ko nang umalis dito, gusto ko nang alisan, gusto ko nang tapusin. Pwedeng with the Ace of Blades, ito yung nasa isip nitong taong to. Kasi hindi ako okay dito sa sitwasyon ko. Diba? Parang hindi ako okay na ganito, ganyan. And parang hindi nagkakaroon ng growth sa amin. And there's a lot of swords here. Could be dealing with an air sign. Either nagkaroon na ng ending or iniisip kasi the Ace of Blades is showing to me as ano eh. Parang nasa isip nitong taon to. By the way, may nag-comment. I mean, isa lang naman yung nakita ko, particular person na nag-comment na wag ko daw Englishin. Sorry. Hindi ko po maiwasan. Especially, minsan may mga words na mahirap itagalog talaga. Tsaka, minsan, lalo pagka ang nakukuha kong energy is ang kausap ko or ang energy niya is parang ang kausap ko nasa ibang bansa din or I mean, may mga nakakanood din sa akin sa ibang bansa. So, pag ganun, medyo nakukuha ko yung energy na yung kausap ko is more on English din yung sinasabi. So, hindi ko po maiwasan yan. Okay? Kasi ang nararamdaman kong energies, parang kausap ko lang din kayo eh. Especially sa ganitong klaseng ang tawag dito, setup. Yung pag nakikita ko yung sarili ko. So, yung iba na nagrereklamo, sabi mas gusto nila, or yung cards yung gusto nilang makita. May times po talaga na ganito yung reading ko. May pagpasensyahan nyo na. Mas ramdam ko yung energy ng ganito. Sa cards kasi hindi ko ma-feel na parang kumbaga hindi ko makuha masyado yung energy na kausap ko kayo. Parang alam kong nanonood kayo, parang gano'n. Ito kasi parang nararamdaman ko nandyan talaga kayo eh. La Morte and Il Sole. Wala. I'm just explaining myself, guys. Para sa mga nagko-comment. Kasi hindi ako pala sagot sa comment eh. La Morte, Il Sole. Oh, yung iba sa inyo dati malungkot ka, ngayon hindi na. Kung meron ka man nararamdaman na ngayon, stress. Il Sole, this is your energy. You're happy, you're shining, diba? Kasi this is like the Death card, La Morte, Scorpio energy, Sagittarius is also here. Like, nakikita natin ang ibibigay mo na kasi sa sarili mo ngayon or sinimulan mo na ang binibigay mo sa sarili mo is yung best para sa'yo. Okay? So, once or nung time na ginawa mo yun, na parang I want the best for myself,
'Di ba? Kung ano yung mga best para sa akin. Hindi ka para mag-settle sa less for you. So, naging masaya ka. And kung ano man yung mga ending, might be kasi may mga mas better na dumating sa'yo or dadating pa sa'yo. So, Il Diavolo is here. Oh, guys, this is your person. Hindi talaga siya okay sa sistema, sa nangyayari, sa buhay niya ngayon, sa mga taong kakonect niya ngayon. So, I don't know kung may connections kayo kasi the way I see this, you're focusing on yourself. So, nakafocus ka sa sarili mo. Six of Cups is here. So, if ever that there's separation, kung may separation dun sa side niya, pero pwedeng ang gusto niya kasi mangyari isama yung maybe a child. Either hindi kasi pwede or ayaw nung bata, especially kung medyo may isip na si bata, no? Or might be hindi talaga kasi pwede. Or if ever pwedeng affected then etong child regarding doon sa either nasa isip niya or currently nangyayari na sa kanya ngayon. And the Temperance is here. Nakikita natin ito as like yung person na ito na parang iniisip ka niya eh. Gusto ko malaman yung nasa isip niya tungkol sa'yo. Diba? Alamin natin yan. The Ace of Wands. Okay, gusto niyang bumuo ng new beginning sa'yo. Tell me about this. Seven of Blades. Pero in order for that to happen, kumbaga parang para mangyari yun, yung new beginning sa'yo, maybe yun nga, kailangan niyang umalis sa situation or kailangan niyang iwan yung mga bagay na pwedeng naging mahalaga or mahalaga talaga sa kanya ngayon. Okay? So, what will happen in the future for the both of you? Four of Cups is at the bottom of the deck. Nine of Wands. Five of Wands. Two of Coins. Maraming card na lumabas Il Mago. Temperanza. Clarify natin to. What's with the Nine of Wands and the Five of Wands? Six of Wands. And there's this King of Blades. Ito yung nararamdaman kong energy mo talaga eh, the King of Blades. Like, might be, nakakaramdam ka ng stress ngayon or pwedeng, you're the kind of person na parang wala akong pakialam. Parang ang nasa isip mo ngayon, parang nagising ka na sa katotohanan na parang, kailangan sarili ko naman iniisip ko. Parang ganun. And then, with the Five of Wands, I can see pag-aaway with the Nine of Wands. Kasi pwedeng possible na may challenge, may problema. Tapos may nagbibigay sa'yo ng stress. So, there's a possibility na meron kang mga taong hindi naman, pwedeng hindi naman may kinalaman sa love. Pwedeng sa sarili mo lang. Kasi ang focus mo sarili mo eh. Yung iba, Page of Cups, maybe someone na medyo mas bata sa'yo or maybe someone na very immature
nakakita tayo ng immaturity dito sa taong ito. So, 'di ba? Kasi you are the King of Swords or King of Blades. So, masyado kang mature, masyado mong iniisip yung mga bagay na gusto mong solusyonan, mga problema mo, stress mo sa buhay. Tapos, there's this person na pwedeng parang wala siyang pakialam, hindi siya nagpapakita ng something na na parang tulong or what. So, pwedeng ito, magbigay ito ng stress sa'yo. And by the way, I can see success sa iba sa inyo. 6 of Wands, this is success, this is victory. Especially sa may mga negosyo dyan. I mean, you should claim this. Victory, yung mga, well, this is 6 of Wands, pero ang nakikita ko kasing card ngayon, or ang nagpapakita sa vision ko is the particular card na meron ako deck. Na meron ako, na may kinalaman siya sa negosyante. So, some of you, lalo kung negosyante ka. Nakakita tayo ng victory, success para sa'yo. Temperance, ito showing to me as a person na parang habaan mo lang yung pasensya dito sa person na ito with regards sa kakonect mo kasi nga medyo gusto niya rin ng victory with you, the way I say this, and with the Ilmago. Ayan. This is Virgo energy, Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Taurus, Capricorn. Parang wait lang, gusto ko kasi munang ayusin din ang buhay ko, or may mga kailangan din akong ayusin muna pa sa buhay ko. Ganon. So, dahil ito yung pinagdadaanan ng taong ito ngayon, medyo, alam mo, changes, they are sometimes difficult. Alam mo yun. Hindi naman lahat ng pagbabago madali eh. Lalo sa part nitong person na ito. Gusto niya ng pagbabago, pero medyo magiging mahirap yon para sa kanya. Ngayon. Okay? So anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.